Hello mga kapatid, hindi pa nakaluto si nanay, no? Live tayo while waiting. May ituturo ako sa inyo kapag harap tayo ng mga diskusyon, lalo na yung dialogue. Maraming fallacies of debate pala. So, ito yung tatalakayan natin. Una, meron tayong ang dami nito. Ilan ito? Magandang tanghali po sa inyong lahat na nakaantabang ngayon dito sa ating YouTube channel sa Punto por Punto, at sa tanghaling ito may tatalakayin po tayo. Father Darwin, natuklasan niya na ang mga dialogo merong mga fallacy. Ngayon lang niya natuklasan yon. Sa totoo lang, matagal na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga Seventh-day Adventist, ang mga Protestante, pag sila nakipagtalakayan, hindi nila alam anong difference ng fallacy at ng logic. Kaya ngayon, ating panoorin kung paano ito matutuklasan ni Father Darwin Gitgano. Pakinggan natin si Father Darwin Gitgano sa oras na ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Ang dami ito. Grabe ang dami. Mga fallacy of wrong arguments. Walo. Walo ba ito? Walo. Fallacies in debates. So, unang ituturo ko sa inyo itong fallacies in debate. Una, fallacies of wrong conclusion. Ito po, during sa aming diskusyon ni Pastor Bayenting, kung naalala ninyo. So, tingnan natin ilan na yung mga tingnan natin yung mga komento sa dialogue namin ni Pastor Bayenting, no? Last Monday. So, maraming si Pastor Bayenting dito sa fallacies of wrong conclusion. Dahil meron siyang mga statement at yung mga conclusion niya ay hindi naman nababatay sa katotohanan. Okay? So, tingnan natin. So, meron tayong prayer sa ating live dito. Nag-live yung mga kasamahan natin. So, meron na tayong 269 subscribers. No? Yung Holy Rose, Sorrowful Mystery para ngayon, ha? Sorrowful Mystery pala ngayon. Nakarosaryo na tayo kaninang umaga, no? Sinasali ko po kayo lahat na nandito. At sana din, no? ay sinasali nyo din ako sa araw-araw na dasal ninyo, ha? Tingnan natin. Di ba itong bababa? yung mga videos natin with Pastor Bayenting. Tingnan muna natin, ha? So, marami tayong live sa ito yung mga may nag-react din sa sa Mandawi. So, tingnan nyo yung YouTube channel natin. Satan is real, mga kapatid. So, tingnan natin para ito first natin para internalize natin yung Fiber Rally natin sa San Isidro. Tingnan ko muna dito. Nanap natin yung talakayan ni Pastor Bayenting, no? Dito, inamin niya na siya lang yung nakarestro. So, tignan nyo, ha?
Siya yung sa kanyang simbahan, siya lang yung nagkaparehistro, no? Inamin niya. So, at aakayin tayo sa kanyang hina yung boses ko. Sobrang hina yung boses ko. Ito mga kapatid, mahina ba yung boses ko? May nagko-comment kasi. Sobrang hina ng boses mo, Father. May gabi, Father. PA Marikina City, from Marikina City. Kindly comment po kung mahina pa ba yung aking live. Please include sa mong prayer, Father. Ako nagsuon na si Andre in fast and complete recovery. Yes. Sasali ko po. Father, wag nang nagsuri-suroy si Bacalares. Sasali. Father, wag na nagsuroy-suroy si Bacalares sa FB, Father. Wala na mag-live si Bacalares. Baka busy. Malakas na po, Father. Okay. So, patuloy tayo. So, kindly follow yung Punto per Punto YouTube channel natin. Marami tayong mga diskusyon doon at marami kayong matutunan po doon. Okay? Ito, fallacies of wrong conclusion. Ito pong unang fallacies. Fallacies of wrong conclusions. May tatlo po ito. No? Una, fallacy of baseless conclusion. By making a conclusion not supported by convincing evidences based on the rules of evidence. So marami mga baseless conclusion, no, si Pastor Bahinting sa ating mahina po, Father, ang boses kahit po kayo sa mic. So mahina po ba yung boses ko? May nagko-comment eh. Father, may Santo Niño po ba palaboy? Ako sa bahay po hindi. Yung Santo Niño di Suerte po, bawal po yun. Yung palaboy, yung street children po. Mahina kanina. Para kapag himusta sa mga tao, Father, kumusta naman ka? No, si Jake Bulay. Mabuti po. In God's grace, continue to propagate His message with firmness, with firmness and fairness. No? Nindot kaayo imong huli ang exercise. Salt, Father. Open pray po, makita. Kata Father, stay healthy, safe po, lagi kayo. No, salamat po. Okay, patuloy ako ha. Basta okay na yung... okay na. So, ito po, fallacies of wrong conclusion. Fallacies of baseless conclusion. So, marami tayong mga pastor na naka-violate nito. Fallacy of baseless conclusion. No? Yung kanilang argumento ay nababase lang sa kanilang isipan. No? Hindi po tama yon. No? May tama po yon, may tama. No? Hindi tama yon. So, kung maobserbahan ninyo, kung sasagot tayo, may basihan tayo. For example, sino ba ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Si Kristo. Base yan sa encyclopedia. No? So, may basihan talaga tayo. So, hindi po yung fallacy of baseless conclusion. So, yung mga kapatid natin, naka-violate sa fallacy in debate. Itong tinatawag fallacy of baseless conclusion. Example, simbahang Katoliko ay sa demonyo. It is a fallacy of baseless conclusion. Hindi po katulad natin na kapag magsasalita tayo, may basihan, pati na yung kanyang dokumento kinukuot ka natin. So, yung mga tulad ng Iglesia ni Cristo kadibati natin, nabangha sila. So, nagulat sila. Dahil yung pasugo nila, ang ginagamit natin to answer the question. Sa atin ay may base talaga tayo. No? Ang dami mga debater na nakabiolate nito. Fallacy of baseless conclusion. So, sa simbahang Katoliko, hindi tayo nakabiolate dito dahil meron tayong basihan. Hindi lang Biblia, pati na tradisyon, pati na ang mga patristic tradition, pati na ang sinaunang mga Kristiyano, pati na ang history, pati na ang science, ginagamit natin. Ang dami, no? Hindi basta-basta ang simbahan, no? Pero yung iba, fallacy of baseless conclusion, tulad ni Pastor Ian,
ng Katoliko daw ay hindi nag-gather sa Biblia. Saan ba yan? Nasa isipan lang niya. Baseless conclusion. So, ma-fall sila sa fallacy of wrong conclusion. Sa letter A, fallacy of baseless conclusion. Pangalawa, fallacy of jumping wrong conclusion by quoting evidence which is not a ground for drawing such a conclusion. Ito po, lagi itong na-violate ni Pastor Rian fallacy of jumping wrong conclusion. Fallacy of jumping wrong conclusion. Gagamit siya ng libro pero hindi niya ipatuloy. Dahil kapag ipatuloy niya, mahuli. Yung ginagamit niya kay Dwen, nandiyan, at kasamahan natin na aklat, no? Ginagamit niya pero hindi niya pinatuloy. Yun po ay fallacy of jumping wrong conclusion. By quoting evidence which is not ground for drawing such a conclusion, hindi naaayon sa ebidensya at sa conclusion. Yun po. Ang daming mga violent. For example, si Pastor Ache, ang dami, no? Sila yung exact na example nito, fallacy of jumping wrong conclusion. Fallacy of wrong conclusion pala yan, no? Hindi pareho sa atin na kapag sasabihin natin na yung Diyos-Diyosan, sabi ni Pastor Achi, yung Diyos-Diyosan yung mga nasa simbahang Katoliko, hindi po yan. Hindi naman yung Diyos-Diyosan. Banal po yan Banal na imahin po yan, hindi po yan Diyos-Diyosan, di ba? So, fallacy of jumping wrong conclusion. Gumagamit sila ng mga ebidensya, quotation, which is not grounded for drawing such a conclusion, hindi coherence, no? Gumagamit lang sila. Example, gumagamit sila ng talata, Exodo 20, chapter 1 to 10, bawal ang magawa ng larawan. So, ang pinagbabawal dyan, Diyos-Diyosan, yung idols. Hindi yung mga larawan na ipahintulot sa Diyos. Kumuquote sila ng talata, fallacy pala yun, no? By quoting evidence which is not ground for drawing such a conclusion, hindi coherent. Sa kanyang premise, sa kanyang conclusion, it is fallacy of jumping wrong conclusion. Okay? Pangatlo na uri ng fallacies of wrong conclusion. Fallacy of imaginary conclusion. Example si Bayinting. Sasabihin niya na ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ni Kristo. Fallacy of imaginary conclusion yan by making a conclusion out of pure imagination, not supported by facts, not supported by facts or logic. Yan po ang nangyayari, di ba? So, not supported by facts or sound logic. Dahil kung i-search natin, ang nagtatag talaga sa simbahang Katoliko ay si Kristo. Wala nang iba. Okay? Kung tatanungin natin, kung hindi si Kristo ang nagtatag nito, sino? Hindi naman makasagot. Yan po ang example sa fallacy of imaginary conclusion. So, yan po. No? So, pangalawa. So, yan po ang example. No? Fallacy. Sunod naman ang fallacies of wrong basis. So, ito yung isusunod natin. Pero, mag-dwell muna tayo dito sa fallacy of wrong conclusion para ma-internalize natin. May tatlong uri pala. Yung fallacies of wrong conclusion. Una, fallacy of baseless conclusion. Walang basihan. So, kita ninyo yung mga argumento ng Iglesia Katolika, walang argumento, walang doktrina na Iglesia Katolika na baseless, walang basihan. Kaya nga, yung simbahan natin is mag-magnetize sa mga, meron palang bumabalik, no? Sa simbahan, na-communicate muna tayo sa pangalan. Hindi pa nag-chat sa atin si Ate, na kinukontak natin si
Ate Mayet, hindi pa nag-reply. No? Isang Muslim, ngayon Katoliko na. From Muslim to Catholicism po. Okay? Si Janelle Maria Erica. Siya po yung di matingkal. So, Muslim to Catholicism. Salamat ate. Ating i-welcome siya. Pati na yung niya. Pati na pala yung kapatid niya. Dalawa sila. Lumipat sa simbahan. Si Janelle Mary Erica di matingkal. Muslim to Catholic. Muslim to Catholic po. Okay? Ang ganda. Ipopost ko siya mamaya. At si pati na si okay. Gloria o Asotelia Gregorio. Gina Salonka is watching. Elinita Ancover Centorias watching from the Guhoy Tala Ingod Davao del Norte. Good evening. Ask ko lang, Father, nganong man nga kung magsuot magbuhat og costume nga naay sungay para sa play book character manginit maluya ko pamati na ako murag naay nagkumbabit sa akong abaga nga perting bugata para lang maunta sa play ngano man yung so nama kalibo so dapat mag-ingat ka po hindi po maganda yan so yan po ang patunay na may demonyo kapatid no? So mag-play na lang kayo ng maganda na para sa i-promote na natin yung magandang mga costume, hindi yung mga may sungay, no? Magka nagsagawa kayo ng itong Halloween, no? Huwag na po. No, hindi po maganda yan. Virginia Cansandeo nanood sa atin. Si Lumatak, no? Fallacy of baseless conclusion, fallacy of jumping wrong conclusion, and fallacy of imaginary conclusion. Yan lang sa pumuna, no? Pero yung iba ay marami pong mga so, ilan nito? Ang dami pala nito. Slippery. Logical fallacy. Yung pinakamandami yung pang-8. So, dito muna tayo sa fallacy of wrong conclusion. Shout out, Father. Great job, Father. Gihimot. Jud kang instrumento sa Ginoo aron pagligon sa pagtumkan. Daghanan na malik sa Katoliko o naligon jud pag-ayo si Ronnie Espinido Mindana. So, good news yan ha. Salamat igsuon. Good evening, Father. Watching from Limunan, San Miguel, Zamboanga Sur, no?
Francis Arbol Carmanes is watching Spain, Madrid. Si Merla Luches, good evening. Si Jess Arjuna, nod sa atin ngayon. Good evening, Father Darwin, watching from Zamboanga. Si Vivian Kampang Pangan. Unsay buhaton sa akong anak na nakakita og white lady, no, si Sister Melissa Halina. Pagdasal mo yung page 204 sa Ka-Father Sikia, kapatid. Bili ka sa aklat ni Father Sikia, page 204, yung Deliverance, Catholic Handbook of Deliverance Prayer po. Okay? Nice imong jacket, Father. Salamat, Layuhan Anili. So, salamat tayo sa mga senders natin, mga regular star senders. Walang kupas, si Rolando Sabaricos, 50 stars. Si Philly De Vera Novelio, bago ito, 35 stars. Si The Woman's Jumawan Kayungkong, 10 stars. Si Sheila Bito, 300 stars. Salamat po. Si Tess Karen Ibanez, 10 stars. 10 stars. Si Gina Guevara, lagi ito. 100 stars. Happy birthday fiesta. Tomorrow, Berhin sa Rigla. Bukas pala yung, akala ko ngayon, yung fiesta nila. Napadala sa atin si Eden Mirandes, 50 stars. Si Sheila Bito, 100 stars. Si Army Perajes is 50 stars. Si Sylvester Oletres, 35 stars. Good evening, watching from Dubai, UAE. Salamat sa mga nanonood. Thank you sa imong mga talks, Father. Always watching. Si John Juna, atong professor sa Davao. Good evening. Si Catherine Abletes, watching and listening from Taytay Rizal. Asa dapit sa parokya sa Valencia, sa sentro mismo. Kaya na. So, bukas po, wala tayong office bukas po. Wala tayong office bukas. Okay? God bless, ha? Father, ilang nag-react sa Bandawi? 7 siguro? 7? Alam mo, yung tinuod bang ang founder ko no sa simbahan, si Pope na hindi yan totoo. Chismis yan. It is a fallacy of baseless argument or conclusion, kapatid. Okay? Ayan, so ito masasabi natin no sa lahat ng mga Catholic faith defenders na nakikipagdebate dyan. Lalo na sa mga protestante, born again, Baptist, Seventh-day Adventist, kahit sino man sila mga kalaban ninyo, much better pag-aralan ninyo ang iba't ibang uri ng mga fallacy. Dahil yung mga katanungan nila ay hindi nawawalan ng fallacy. At marami na ako nakadebate, kaya nga tawag sa akin, Mr. Fallacy. No? Bakit? Kasi galit sila na sinasabi natin sila ay nagfa-fallacy, but in reality, totoo naman talaga. Hindi lang nila alam. Para sa kanila, kung ang kanilang tanong ayaw sagutin, sasabihin lang, fallacy. But the reality, may ebidensya tayo na ilalabas at example para mapatunayan na fallacy nga ang kanilang sinasabi. Ito po si John Do Alabado. Kasama po ninyo sa umagang ito, sa tanghaling ito pala, meron tayong, wala ako mamayang gabi ha, papaalam ko lang kasi meron kaming sports and evangelization. Sabihin, mamayang gabi, absent ako. So, si Ate Edna muna magla-live at andyan natin ating makasamahan para sa kanilang pagsagot mamayang gabi sa doctrinal exposition. Paalam na po. Bye-bye.